Sa mga kapusong naghahanda na ng aginaldo ngayong Pasko, maging maingat kung hygiene products ang inyong ipagre-regalo. Sa dalawang bayan kasi sa Bulacan, nabisto ang dalawang warehouse na namemeki niyan. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Pagpasok pa lang ng mga operatiba sa warehouse na ito sa Busos, Bulacan, tumambad na agad ang mga equipment na ginagamit sa paggawa umano ng mga peking shampoo, sabon at pabango, pati mga drum-drum na sangkap para sa paggawa nito. Sa katabing bayan ng Marilao, may sinalakay ding kaparehong warehouse. Ayon sa NBI, sa online at maliliit na tindahan binibenta ang mga peking produkto. Pero babala ng mga otoridad, may kaakibat daw itong peligro. Bukod sa ito ay violation ng proprietary right, no? Yung may-ari ng mga brand or trademark nitong mga shampoo, sabon, pabango. Ito ay pinapangalagaan namin yung public health. This can cause irritation. Prolonged use can cause skin disorder. Kinumpis ka ang mahigit 72 milyong pisong halaga ng peking produkto at nakatakda itong sirain. Naharap naman sa reklamong unfair competition at intellectual property code ang may-ari ng nirade establishmento. Paalala ng NBI, Mag-ingat tayo sa mga binibili natin, doon tayo bumili sa mga regular stores. Kasi ang distribution line nitong mga namimiki ay doon sa mga medyo maliliit, mga retail establishments, yung hindi registered, lalo na in the far-flung areas. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Pinasight in contempt at pinaaresto ng Quadcom ng Kamara ang dating hepe ng Mandaluyong Police na isinasangkot sa pagpatay dahil sa paulit-ulit na pang-iisnab sa pagdinig. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Dahil daw sa paulit-ulit ng pang-iisnab sa House Quad Committee na nag-iimbestiga sa POGO, War on Drugs at maging extrajudicial killings noong Administrasyong Duterte, pinakontempt na at pinaaresto na si Police Colonel Hector Grijaldo. Si Grijaldo ang dating hepe ng Mandaluyong Police na kasamang iniimbestigahan dahil sa pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Si Grijaldo rin ang nagsabi sa investigasyon ng Senado na pinilit daw siya magsinungaling ng dalawang co-chair ng Quadcom para kumpirmahin ang umano'y reward system sa Duterte drug war. Ang dinadahilan ni Grijaldo sa di pagsipot sa Quadcom hearing ang naging operasyon niya sa balikat noong December 2 dahil sa rotator cuff syndrome. Pero sabi ng ilang kongresista, sumailalim din sila sa katulad na operasyon at nakarecover daw sila agad. This is, I believe, his fourth time to skip the Quadcom and pero sa Senate wala naman siyang rotator cuff syndrome. I'm sorry, but I really believe it's high time that with the indulgence of all the chairmen that I move to cite Colonel Hector Grijaldo in contempt. Ang kasunod po nito ay isang order na manggagaling sa committee ito to arrest Colonel Hector Grijaldo for violating the rules of procedure governing inquiries in aid of legislation of the House of Representatives. May babala rin ng Quadcom kay dating presidential spokesperson Harry Roque na hindi na ulit nagpakita sa komite sa gitna ng alegasyong nakinabang siya sa POGO operation sa bansa. Bagamat maraming dahilan si Attorney Harry Roque, hindi niya isinumite ang mga dokumentong sinasabi niya magpapatunay dito. At sa halip ay nagtago siya at inatake ang Quadcom at kinestyon ang jurisdiction nito. Bukod sa pagtatago, siya ay tumakas patungong ibang bansa. Marami pa siyang kailangan ipaliwanag sa bayan. Sinisika pa namin kunan ng reaksyon si Roque. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kahit walang bagyo, ilang lugar sa bansa ang nakararanas ng higit sa pangkaraniwang dami ng ulan. Sa datos ng Pag-asa mula December 1 hanggang kahapon, above normal o lagpas sa karaniwang ulan kapag ganitong bahagi ng taon ang naitala sa Cagayan Valley.
ilang bahagi ng Quezon at Camarines Provinces, Palawan, Negros Oriental at halos buong Mindanao. Dahil yan sa shear line at Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nagpabaha sa ilang probinsya. Sa ngayon, bahagyang humina ang epekto ng shear line pero tuloy ang pag-iral ng ITCZ, amihan at easterlies. Posibleng maulit ang mga pag-ulan bukas. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may tsansa na ng ulan sa Quezon, Bicol Region, Mindoro at Palawan, pati sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Pagsapit ng hapon, may kalat-kalat na ulan na rin sa Cagayan Valley at La Union. Sa Visayas, kasama sa posibleng makaranas ng ulan bukas, ang Negros Island Region kung nasaan ang Bulkang Kanlaon. Kaya doble ingat at alerto pa rin ang mga residenteng apektado ng pag-aalboroto nito. Halos buong Mindanao naman ang ulanin at may matitinding buhos na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Mababa ang tsansa ng ulan sa Metro Manila pero maging handa pa rin sakaling magka-localized thunderstorms sa hapon o gabi. Kasabay ng paglawak ng teknolohiya, iba't ibang content na rin ang nagkalat ngayon sa social media. Marami ang mukhang makatotohanan sa unang tingin yan. Pero mapanlin lang pala at kaduda-duda o yung mga deep fake. May ilang personalidad na, kabilang po ako dyan, na nabiktima at naggamit sa panluloko. Pero paano nga ba natin malalaman kung ang iyong nakita ay peke o totoo? Yan ang tinutukan ni Rafi Tima na kaisa natin sa Panata kontra Fake News. OVP 비서실장 줄레이카 로페즈의 VMMC 이전 후 Kung hindi nyo ako lubos na kilala, posibleng maniwala kayo na marunong akong mag-Korean. 좋은 아침입니다. 발리탕 할리로 환영합니다. 新消息菲律宾国家警察 Mandarin, 对付总统萨拉独特尔及其办公室的几名工作人员提出的 sur la sécurité au Congrès après le transfert de la chef de cabinet at French. Leica Lopez au VMMC. D'autres problèmes? Pero lahat ng yan, fake. La chef de cabinet de l'OVP. Isa ang halimbawa ng deepfake o pinekeng video, litrato o audio gamit ang Artificial Intelligence o AI. Bonjour et bienvenue dans Balitang Hali. At mula nang una itong umusbong noong 2017, mas nagiging makatotohanan na ang mga deepfake ngayon. Very realistic na siya ngayon in certain respects. Lalo na kapag yung gumawa ng deepfake is marunong gumamit ng visual effects or visual effects artist. Paano ba ginagawa ang deepfake at bakit pahirap na itong matukoy mula sa totoo? Mula sa koleksyon ng data o impormasyon, pag-aaralan ng AI sa pamamagitan ng neural networks kung paano bubuo ng bagong imahe, audio o video base sa iuutos ng user. Dahil mas mabibilis na ang mga computer ngayon, kaya ng AI na pag-aralan ng milyong-milyong data sa loob lang ng ilang segundo. Mas madali siya ma-access ng publiko. Nagagamit nila ng app, makakapag-deepfake ka na. Tsaka kailangan mo lang ngayon ng gaming PC, kaya mo na gumawa ng deepfake sa sarili mong computer. Dahil sa dali ng paggawa ng deepfake, isa na ngayon ito sa mga ginagamit para makapanloko at magpalaganap ng fake news. Ang video ito halimbawa ni Florida Governor Ron DeSantis na tumakbo bilang Republican presidential nominee, nagsasabing umatras na siya sa karera, kasagsagan noon ng kampanya at hindi pa siya umaatras. I'm Ron DeSantis, governor of the great state of Florida. I need to drop out of this race immediately. Umatras din si DeSantis kalaunan, pero mabilis nang kumalat ang video. Pangamba ngayon ng mga eksperto, lalo pang dadami ang mga ganitong video para manira o manling lang ng publiko. Kung makatotohanan na ang deepfake, paano natin malalaman ang totoo at sa hindi? Tignan mo na mabuti yung ngipin habang nagsasalita. Kasi minsan nag-warp yung ngipin, pati yung labi. So yun yung isang bantayan. Pero ang pinakababantayan natin is yung mensahe mismo. Tanungin natin kung may parang agenda ba itong video na pinapanood natin. Ayon sa isang eksperto, sa content o mensahe raw mismo malalaman kung ang isang video ay deepfake o hindi. Suriing mabuti kung ano ang sinasabi sa video. Tugma ba sa personalidad ng nagsasalita ang mensahe? Ito ba ang unang pagkakataon na sinabi niya ito? Dapat matuto tayo to think of the context. Ano ibig sabihin nun? Ano yung intention or mukhang intention nung content or video? May sinisiraan ba? Or meron bang hina-hard sell na something, products or services? Usually yun yung dalawa eh.
reputation attack or hard selling. Kung kagilagilalas ang video, alamin kung saan ito unang lumabas. Kilala ba itong website? May ibang news organization na ba na naglabas ng kaparehong video? Kung wala pa, magduda na. One of the best places to start is sino yung source. Like any journalist. Sino nagsabi niyan? Is it a credible source? Or it's some random website lang, some random page? Doon ka magsisimula. And then later, ano ba yung ina-allege ng post na yan? Dahil naglipanan na ang fake news lalo't papalapit na ang eleksyon, mahalaga raw na bawat isa maging fact-checker. Si Celine Samson, head ng online verification ng Verifiles, pansin daw na pahirap ang pag-fact-check sa dami ng naglalabasang disinformation. Dumami talaga, especially with the introduction of new social media platforms. Parang nung nagsimula ako, ang karamihan ng disinformation, yung mga fake websites, yung mga fake articles, until nag-shift siya sa pag-manipulate sa photos, until nag-rise yung short-form video. Ang Verifiles, third-party fact-checking partner ng Meta, ang may-ari ng Facebook. Dito raw nila napagtanto na malaking negosyo ang disinformation. Ang karaniwang target, emosyon ng social media users. Tulad halimbawa ng mabilis na kumalat na mga litratong ito na nagpapakitang nagpa-party at umiinom si Pope Francis. Pero peke ang mga litrato na AI-generated ayon sa pagsusuri ng Verifiles. Gusto kang ginagalit or pinapalungkot ka para yung gagawin mo sa daliri mo, either to share or mag-react ka doon sa post. Yung kasi it translates into money for the publishers. Bukod sa fact-checking at debunking, mahalaga raw ang critical thinking o ang pag-aaral at pag-evaluate sa mga nakitang post bago ito paniwalaan. Sa ibang bansa, itinuturo na ito sa mga estudyante. Ayon kay Jenny Santos ng democracy.net.ph, minsan mas mahirap maghabol kapag lumabas na ang isang maling impormasyon. Importante po yung tinatawag din na pre-bunking kung saan sinisigurado natin na mauuna tayo sa pagpapakalat ng totoong impormasyon. Gusto po natin na mauna para po ma-frame po natin ang ating mga kababayan na ito talaga yung totoong nangyayari. Ito talaga yung facts. We can call it truth inoculation. Maging ang pamahalaan, nababahala na raw sa posibleng epekto ng fake news, lalo't kulang ang regulasyon sa bansa. In the ASEAN kasi wala tayong batas about online harms. Wala rin tayong regulatory powers over social media networks and over OTTs, which is over-the-top boxes like yung mga chats, Vibers, etc. No? So that actually emboldens them to do things kasi hindi mo sila na-regulate. Wala rin maayos na reporting mechanism. Sa dami ng mga Pinoy na may access sa mobile internet, malaki raw talaga ang pagkakataong may maloko ng deepfake, disinformation at misinformation. Pero maraming pwedeng gawin para ito ay labanan. Maging mapanuri, huwag agad maniwala at gumamit ng teknolohiya para malaman ang fake. At ang pinakamahalaga, tiyakin na ang pagkukunan ng balita at impormasyon may kredibilidad at mapagkakatiwalaan. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Higit sa pagbabalik ng daking FPJ sa GMA, dalawang action-packed series din ang offering ng GMA this 2025. Maki-barkadagulan with Lolong at Dax sa chika ni Aubrey Carampel. In fighting form, flexing his toned body, at arnis skill si Kapuso action drama Prince Ruru Madrid para sa teaser ng Lolong Bayani ng Bayan Season 2. Habang ipinamalas ang kanyang Pinoy mixed martial arts moves, sinabayan pa ng rain effect. Sa hiwalay na teaser, reunited na rin sina Lolong at Dax. All smile si Ruru habang nakasakay sa 22 feet long animatronic crocodile na gawa sa fiberglass body at silicone skin. At ito namang si Dax, humabol pa sa apatid trend. Ayon kay Ruru, looking forward na sila ng girlfriend na si Bianca Umali sa kanilang projects for next year. Si Bianca kasi ginagawa ang Encantadia Chronicles Sangre. Next year, parang kailangan namin mas mabalance yung personal, yung work,
career, everything, fitness, yan. So lahat yan, parang siguro yun yung kailangan namin pagtulungan ko paano namin babalansehin lahat. At syempre, dapat abangan din ng mga kapuso ang Lolong dahil yan ang magiging napakagandang panimula ng 2025 para sa GMA. Yes. At ito pa? Bago yan, excited din si Ruru sa kanyang first MMFF movie na Green Bones. Sabi ko nga, yung trailer pa lang sobrang kinilabutan ako dahil siguro malaking karangalan po sa akin na maging parte po at makagawa po ng MMFF project. Another action-packed offering sa 2025 ang hatid sa mga kapuso dahil barkada gulan na. In character, ang mga batang reel star sa kanilang pictorial at plug shoot para sa upcoming GMA Action Drama Prime Series sa mismong release ng Philippine National Railway o PNR. Sa teaser pa nga lang, umaatikabong action na ang napanood. Hindi naman bago sa akin yung action, pero yung hardcore action, bagong-bago sa akin. Makakasama rin ni Miguel si Kokoy De Santos aka Kulot. Unang-una na yung action. Pangalawa, syempre may kanya-kanyang hugot din yung karakter. Rahil Birya alias Sig. Sobrang hirap po ng mga eksena namin. Pero andyan sila direct para tulungan kami. And syempre, mga karakter namin, nagtutulungan po kami sa isa't isa. And that's what matters. Bruce Roland, nagaganap naman bilang Mathos. Dahil araw-araw kami magkakasama sa tent, kahit sa labas. Nabuo yung chemistry namin and naging komportable kami hindi lang sa character pero sa isa't isa. At Antonio Binzon aka Dagun. Marami kaming ipapakita na talento namin at mga martial arts at mga drama at action dito. Kukumpleto naman sa mga batang Riles Gang ang kanilang only girl na si Zephanie. Makakasama rin nila sina Ronnie Ricketts, Jay Manalo, Jerry Craval, Diana Zubiri, Desiree Del Valle, Eva Darren at Faye Lorenzo. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.